Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon. Ulitin ko ho 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan, o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God Save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kaya Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa 215, tawagin na natin sila mga AKAP boys, 250 na AKAP boys or Ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AYEX. Si Zirmizak Nicosia, pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera. Kay Miriam ay Heroes o Hirose. Nililihis tayo Miriam, kaya wag tayong pumayag. Binabalik kong usapin, sinisentro ko uli dito sa na maanumalyang 2025 budget. Kaya payakap nga, Senator Vic, ipagpatuloy po ang kabutihan mo para sa bayan natin, para mawala ang mga buhaya at mag-iingat po kayo. Tama po yun, marami pong nagpapaalala sa akin na dagdag ingat at baka meron tayong mga banta sa buhay. Alam po ninyo, ang proteksyon ko ay kayo. At pinasisimple ko at I'm trying to simplify itong mga importante at tila malalalim na usapan para lahat po tayo ibahagi at maging bahagi, marinig po tinig ninyo dahil ito po'y usapin hindi lamang ng mga nasa gobyerno, hindi lamang ng mga nasa politika. Usapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang transmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po yan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly,
Absolutely, I'm sure nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itransmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung fourth complaint ang kanilang na-transmit agad-agad. Sapagkat meron pong naunang 3 complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung 4th. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung 4th complaint. 4th nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po yung malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin dyan. Kaya Van, sir, ano po ang update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, noong Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganun, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng blankong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga halaga doon sa patlang o blanko na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives Bills and Index Service. Ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, 1 beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blankong Bicameral Conference Committee report na ratified, signed